Tiniyak ng Department of Labor and Employment DOLE na may mga programa ang kagawaran para sa mga kawani na apektado ng artificial intelligence. Yan ang sentro ng balita ni Gab Villegas. Taong 2022 na magsimula ang manunulat at digital worker na si Vilma Estrellada na ipagamit sa kanya ang artificial intelligence sa pagsusulat ng mga artikulo. Ayon sa kanya, aabot sa 2 kada araw ang ipinapasulat sa kanya. Umabot pa sa puntong aabot ng 20 artikulo ang pinapabuo sa kanya sa isang linggo. Dahil dito, tila nababawasan ang kalidad ng mga artikulong kanya nasusulat. Noong nakaraang taon lang nang magkaroon ng tanggalan sa kumpanyang kanyang dating pinapasukan. Para sa kanya, hindi maituturing na isolated case ang pagtanggal sa kanila. Parang nag-aalangan na rin talaga kami dun sa namin, sa work namin dahil nafe-feel na namin na looming na siya. Isa lamang si Vilma sa mga manggagawa mula sa digital industry sa bansa ang apektado ng tanggalan sa mga kumpanya dahil sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya tulad ng AI. Ayon kasi sa naging pag-aaral ng International Monetary Fund, aabot sa 36% ng mga trabaho sa Pilipinas ang highly exposed sa AI. Ang Department of Labor and Employment sinabing hindi may iwasan ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Anila, mayroong nakalatag ng mga programa ang pamahalaan para maprotektahan ang mga manggagawa mula sa epekto ng technological advancement. Yung may kinalaman sa policy at saka legislative frameworks, in place yan. Yung Philippine Development Plan 2023-2028. Isa sa mga ini-emphasize itong plan na ito, yung importansya ng AI responsive workforce and globally competitive industries. In place din yung mga mekanismo para tulungan yan. Ang bottom line, we really need to upskill and retool our workers, no? In collaboration with industries na pwede maapektuhan. Sinabi rin ng kalihim na hindi lamang Pilipinas ang apektado nito, kung saan sa kabila ng projection na mayroong 72 milyong trabaho sa mundo ang mawawala dahil sa AI, mayroon na mga abot sa 170 milyong trabaho ang maaaring malikha. Ilan rin sa mga batas na makatutulong ay ang Philippine Digital Workforce Competitiveness Act na layong ihanda ang mga manggagawa sa pamamagitan ng lifelong learning at digital skills training, kung saan nakatutok dito ang DOLE at TESDA. Bumabalangkas rin ang gobyerno ng mga estratehiya sa pamamagitan ng National Innovation Council, kung saan pinapangunahan ito ng NEDA at ang Panguno ang siyang nagpe-preside sa mga pagpupulong. Maliban pa sa mga ito, nakahain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang ilan sa mga panukalang batas na layong i-regulate ang paggamit ng AI, tulad na lang ng House Bill 9448 ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na magbabawal sa paggamit ng AI at automation technology para palitan ang mga manggagawa. At ang House Bill No. 7913 at House Bill No. 7983 na inihain ni Quezon Province 4th District Representative Keith Maykatan na nagpapanukala na magkaroon ng AI Bill of Rights para protektahan ang mga manggagawa mula sa hindi ligtas at hindi mabisang paggamit ng AI. Naniniwala ang mga grupo na kinakailangan at napapanahon ng pag-usapan ng mga manggagawa at ng publiko ang paggamit ng AI sa mga workplace at para sa mga stakeholders na makabuo ng mga estratehiya, polisiya at resolusyon na poprotekta sa karapatan at kapakanan ng mga manggagawa at iba pang sektor. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.